Good morning po sa ating lahat eh. So talag-usapang saan na tayo. May share din ako sa inyong kwento naman. Kasi, one day ko na nag-iintay ako ng gym. Pinasakyan ko ang gym, pumara ako ng sumakay ko. Nung nakaupo na po ako, lahat sila nakatingin sa akin. Yung ibang matatanda, yung mga siguro kayong senior citizen na, mga paedad na, nakatingin sila sa akin, minimilabunan ako. Bakit ka ako nakatingin sa akin to? Tapos nung magbabayad ako, ano yung buwan? Sabi, anak mo na ako. Natakot ako, sabi ko, mabanga daw ako. Hindi ako sila lahat. Tapos nakatingin sila lahat sa akin, natakot ako. Kasi, di ko alam kung ano ba yung problema ko, ba't nila ako pinapagamba eh. Then may isang, sinabi yung driver sa akin, uy, bumabara ka na. Ano po ba dahilan? Trip namin. Bakit? Sama ka? Ay, sige, asensya na. Bumaba po ako. Kaya, yung lesson ko po dun sa pagsakay ko na yun, kung namali ako ng sakay sabi ko, ba yan? Sige, sa susunod, sigurado, tama na ng sasakyan ko. Kaya, di ko support natin sa nagkakaalo tayo ng sakay. Kaya, mga kapatid, bilang sasakay tayo dito. Hindi na sa tama na kayo sasakay sa akin. Amen. Sabi yung sa akin mga kapatid. Kasi, umawa ka sa pangalan. Bakit kinain na tayo? Bakit mo yan natin yung pinamahan na tayo? Amen. Hallelujah.
to my feet and a light to my path. The Word of God is the way, the truth, and the life. Amen? Sabi dito sa kanta, how great is our God? Gano'n nga ba kabuti ang Lord? Mabuti ba siya sa buhay natin? Yes, hindi lang mabuti eh. Awesome God, great God, wonderful God. Yan si Lord, di ba po? Minsan akala natin, minsan po pag may mga dumadaang problema sa ating tinatanong
na yung mga anak niyo sumasama sa inyo. The more lang, Father God, na nararamdaman namin yung pagkilos at pag-ibig niyo sa aming buhay. At Father God, sa umagang ito, ang pinakamataas, ang pinakamatinding pagsambang Panginoon sa iyo lamang. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. 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 Yes, Lord. God is awesome today. Come on, sige. Hindi tayo, God is awesome today. So ngayon po, tayo muna, bago tayo pumunta sa ating mensahe, hayaan po natin itong opportunity na ito ay maging pagpapala sa atin. Sapagkat i-bless po natin ang gawain ng Panginoon, i-bless po natin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao, sa pamamagitan po natin ng ating mga offering. Okay? Tayo po lahat ay tumayo sumandali at tayo po ay mananalangin. Hulingan ko po si Brother Neil para po manalangin sa ating ngayon sa ating pagkakaloob. Maraming salamat Panginoon sa oras ito na kami dinala mo muli. Pagbibigay sa iyo. Pagbilis na Lord na pagpalain mo bawat isa, pagpalain mo bawat bulaga, O God, upang ito'y magamit ng effectively sa iyong gawain. Namin Panginoon na pagpalain mo yun ang bawat kamay na magbibigay o Lord. At ipalit mo ng siksik at hindi ka umaapaw ang bawat na ibigay, kakalog ng buong Panginoon. Lalo man ito malaki, may parang halaga o malaki. Basta ito yung nagagalit sa buong Panginoon o nakakapunta ng tulad na layo rin ang bawat sa magbibigay. Kasi palaan po ang bawat isa na naaayon sa kanyang pananampalataya o God. At hinin po tayo Panginoon na gano'n din pagpalain ng mga kapatid namin na nakakailangan ng hanap buhay upang maranasan din po yun na sa araw Panginoon ang kasiyahan ito Panginoon ang pagpapala na nagbibigay sa iyo Panginoon. Hiling namin Panginoon na pagpalain mo at gamitin mo ng maitili ang bawat halaga na maliliit mo at ito ay amin ma-spend wisely Panginoon sa bawat kaya ng iyong gawain na kailangan ito God. Lord, maraming salamat po. Salamat sa pagpapala mo sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa bawat kami paggawa. Kami hindi ka dapat sa iyong mga pagpapala. Nandiyan ka pa rin palagi pang kami fitness, hindi lang financially, maging sa kalusugan, maging sa lahat ng kalagayan namin sa buhay, sa problema, sa mga pinagdadaan namin, Panginoon. Pakikita namin ang namin lagi ang biyaya mo, Panginoon. Hindi lang po material na bagay, kundi higit sa lahat sa Espiritu sa Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa bawat isa. Patuloy namin tinataas ng pangalan at namin pinupuri ang inalakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, marito po tayo mapupo at ang kagalakan po tayo na magpaloob sa ating Panginoon, maging sa ating mga tithes and offering. Okay, praise God.
Okay? Tayo po sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gagawin niyong pagkilos. At Lord, mag-usap po kayo sa aming puso. Lord, hindi po kami uuwi dito na wala kaming dalang mensahe magmula sa inyo. Hayaan mo, Ama, magmula po sa iyong salita. Nandoon, Panginoon, ang magiging kalakasan ng aming buhay sa buong isang linggo. At kaya kami nandito, O Diyos, sapagkat kinikilala namin na meron kayong magagawa sa lahat ng aspeto ng aming mga pamumuhay. Panginoong Diyos, kinikilala po namin na kayo ang magsasalita. Kayo, Panginoon, ang gagamit sa iyong abang lingkod upang maging daluyan ng iyong mga mensahe, O Diyos. Pagpalain niyo rin pang bawat isa sa aming pakikinig upang maging magbunga, Panginoon, ang lahat ng matidinig po namin sa pang-araw-araw po namin buhay. Napakabuti niyo, itinedeklara namin, Ama, na ngayon pa lang ay tagumpay na ang iyong gawain sa buhay namin, O Lord God, na ito na ibinigay sa amin. Ito po'y panalangin namin at may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? Palakpakan po natin ang Lord. Glory to God. Okay? Now, pag-usapan po natin itong Rescue 111. Okay? Gaano po ba natin kailangan itong rescue? Ano po ba sa Tagalog ang rescue? Okay? Pagsagip. Okay? Ilan na sa atin dito nung merong nalulunod, naranasan niyo na po na sumagip? No? Wala pa. Meron, okay? Ilan naman sa atin dito, nung kayo ay nalulunod, kayo ang nasagip. Ang yun, mas marami pala. Ibig sabihin, maraming hindi marunong lumangoy dito, no? Yun ang ibig sabihin, no? Okay? Now, pag sinabi natin Rescue 111, kaya ko po nilagay na 111, sa buhay po ng tao, napaka-importante po na dapat marunong tayong mag-rescue. Amen? Okay? Kasi ang nire-rescue, mga kapatid, ay yung tao na kung saan ay nasa pingit ng isang kapahamakan o nasa isang pingit na kung saan siya ay magkakaroon ng tinatawag na pagkasira o kaya naman ay nasa pingit siya ng isang pagkawasak. Pwedeng sa pamilya. Sa palagay niya, mga kapatid, kailangan din ba sa pamilya ang rescue? Okay? Sa palagay niya, sa eskwelahan, kailangan din ba ng mga estudyante ang rescue? Okay? How about sa trabaho o paghahanap buhay, kailangan din ba ng rescue? Diba? Ang isang negosyo bumabagsak na, kailangan ba yun ng rescue? Okay? Eh sa loob din kaya ng simbahan, sa palagay nyo, kailangan din ba ang rescue? Okay? So kung meron ng bagay, mga kapatid, sa tao, lalong-lalo sa isang mananampalataya, ay yung marunong po siyang mag-rescue. Napakadelikado, mga kapatid, kung halimbawa, tayo ay hindi marunong mag-rescue. Bakit? Sapagkat ang isang delikado o trahedyang bagay ay pwedeng magpatuloy sapagkat walang marunong mag-rescue. Sa this time, nakikita natin na napaka-importante pala ng salitang rescue. At ang Bible din, mga kapatid, ay merong matinding sinasabi patungkol sa rescue. Okay? Patungkol sa salitang rescue. Tingnan po natin. Ang tunay na kaaway ng isang Kristiyano ay ang dyablo. Okay po ba yan, mga kapatid? Sige, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw ang kaaway ko. At hindi ako ang kaaway mo. Okay? Sa totoo, mga kapatid, bilang Kristiyano, nung tayo ay nakakilala sa Diyos, kung meron mang talagang galit na galit at nanggagalanini sa atin, walang iba kundi ang dyablo. Tama po ba yun? Okay? Now, ang tunay na kaaway ng isang Kristiyano ay ang dyablo at hindi siya papayag sa isang bagay. Okay? Una, nung tayo ay hindi pa nakakakilala kay Lord, okay, talagang hahadlangan tayo ng kaaway. Kaya nga, mga kapatid, napakahirap maglapit ng tao sa Diyos. Ilan po sa inyo naniniwala doon? Di ba, pupunta ka sa bahay, kakatukin mo. Tawag po, kami po yung taga God's Grace. Gusto lang po namin kayo ipag-pray. Anong religion na? Diba? Ganon, no? Minsan, papahabol ka sa aso. Minsan, kasi akala nila religion. Pero ang punto, mga kapatid, mahirap mag-akay ng kaluluwa kasi ang kaaway talagang may ginagawang paghadla. Tama po ba yun? No? Pero naniniwala ako sa pagkakataong ito, ang dyablo ay hindi nagtagumpay sa kanyang mga sa anak ng Diyos. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, eto ang pruweba, ako yun. Sabi mo sa katabi mo, ako ang pruweba. Diba? Ibig sabihin, nakakilala tayo sa Panginoon, nandito tayo. Okay? Naging anak tayo ng Diyos. Yun nga lang, sabi ng kaaway, hindi porket nakakilala ka na,
Hindi porket naging anak ka na ng Diyos, titigil na ako. Ang gagawin ng kaaway, ito po yun. Tingnan nyo ha, hindi siya papayag sa isang bagay na ano? Na ang Kristiyano ay lalo mapalapit sa Diyos. Piliin mo, miyembro na nga ng pamilya ng Diyos, pero ahat lang ang pag maging malapit sa Kanya. Nakakita na po ba kayo ng isang pamilya, bagamat miyembro ng pamilya, pero magkakalayo ang loob sa isa't isa? Hello? Diba, no? Meron po niyan. At ganun ang gusto ng kaaway. Anak na tayo ng Diyos, pero hahadlangan niya na mapalapit tayo sa Diyos. Okay? Kaya nga mga kapatid, minsan may anak ng Diyos, kaya lang ang layo-layo kay Lord. Okay? Kasi nga may ginagawa ang kaaway. So, katotohanan dito mga kapatid, no? Ang tunay na kaaway ng isang Kristiyano ay ang dyablo at hindi siya papayag sa isang bagay na alin? Na ang Kristiyano ay lalong mapalapit sa Diyos. Now, tingnan natin itong mga bagay na ito. Mga bagay na maaaring maglayo sa tao sa Diyos. Tama ba yung ating pagkakasulat? Kapatid, nandun na tayo sa ano na. Okay? Mga bagay na maaaring maglayo sa tao sa Diyos. Okay? So, tingnan po natin ito mga kapatid. Okay? Naghang ba kapatid? Okay. Sige. May mga bagay daw na nagiging hadlang. No? Una, yung tinatawag nating sakit at karamdaman. No? Ibang tipong kapag eto na, anak ka na ng Diyos, kaya lang dahil dito sa sakit at karamdaman na ito, parang ano ba yun, bakit ako pa ang nagkasakit? Yung kapitbahay ko kay sama-sama na ugali, hindi na lang siya. Diba na may mga ganun pa tayo mga bagay no? Now, tingnan niyo po ito. Nandiyan na ba kapag gumagana na ba? Okay, yung kasunod. Ayan. Okay, tingnan niyo. Mukha yata ko lang sakit no? Halatang may sakit. Okay? Baka nagpapahinga lang po yan, nag-pray, no? Diba? So, yan ang unang-unang humahadlang sa atin mga kapatid. Pero, sabi mo sa katabi mo, pero, tingnan mo yung kasunod natin na verse. Ang sabi ng Pope, Job chapter 5 and verse 18, sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapang. Okay? Siya'y sumusugat, pinagagaling ng kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin mga kapatid? Bagamat ang tao ay nagkakaroon ng sakit at karamdaman, pinapayagan ng Diyos, pero ang Diyos din ang nagpapagaling. Okay, mga kapatid, nandiyan po kayo. So dapat nating isipin ito na kahit pala sakit at karamdaman, hindi tayo pwedeng ilayo ito kay Lord. Okay? Kahit na makaranas tayo ng mga kung ano-anong mga sakit, kung ano-anong mga bukol, alam natin na ang Lord ay nagpapagaling. Hello? Okay? Huwag nating payagan na itong sakit. At isa yan, mga kapatid, isa yan sa ginagamit ng kaaway para malayo tayo sa Diyos. Meron po ba dito aamin? Simula po nung pagkabatang pinanganak hanggang ngayon, hindi po kayo nagkasakit. Diba? O, kita nyo, lahat pala tayo dumaan sa sakit, pero eto tayo ngayon, ang sisigla, nakaupo pa dyan, ang gaganda pa ng suot. Amen. Mukhang mga artista pa. So, anong ibig sabihin? Ang Diyos ay tapat pa rin. Kaya dapat sabihin natin, aba, kahit may sakit, hindi ako lalayo sa Diyos. Okay? Ito yung isang bagay na gusto nating makita. Pangalawa, ano pang sabi dyan? Isaiah 53 verse 5, sabay-sabay nating basahin. 1 to reading begin. Because of our sins, he was Wounded, even because of the evil we did. We are healed, we suffered, made whole by the blows we received. Anong ibig sabihin? Sa pamamagitan daw ng mga latay, ng sugat ng Panginoon, pinagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Okay? Ano ba yung mga karamdaman na yun? Yun ay bunga ng mga pagkakasala, bunga ng mga pinaggagawa nating layo sa Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, kayo ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. So number one, mga kapatid, bagamat ginagamit ng kaaway ang sakit para tayo mapalayo kay Lord, pero ngayon, sasabihin natin, hindi na ako magpapagamit sa sakit para malayo sa Lord. Amen? Okay? Hindi natin papayagan na yan, sakit na yan, ay mapalayo tayo kay Lord. Okay? Now, next. Ano pa? Pera. Ayan. Ilan po sa atin may gusto ng ganyan? Diba? Take yung screen. Yung screen. Okay? Mga kapatid, minsan po ang totoo.
Ang pera ay ginagamit ng kaaway para malayo din ang isang anak ng Diyos sa Diyos. Naniniwala po kayo doon? Pag hindi po tayo nagbantay, mga kapatid, yan pong pera na yan ay gagamitin para malayo tayo kay Lord. Pero ilan sa atin dito magsasabi ngayon, hindi pwede sa akin yun. Amen. Diba? Magkaka-blessing ako, pero lalo akong mapapalapit sa Diyos. Amen. Okay? So, ibig sabihin, pagamat ginagamit ng kaaway, pero pwede palang hindi. Kasi hindi natin papayagang mangyari sa ating sarili. Okay? Ano ang sabi ng Bible? Tingnan po natin ito. Nasusulat, sabay-sabay, 1, 2, 3, begin. Sulat, hindi sa tunay hindi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Therefore, hindi lang pala ang pag-asa ng buhay ko ay satira. No? Sabi nga ng isang pastor, dumadami daw ang vampira kayo. Hindi mo tatawag, wala ka vampira dyan. No, ang content, lalaki siya, bubulong ng content ko. May vampira. Wala ka vampira dyan. Vampira, no? Sabi mo sa katabi mo, vampira ka ba? Diba? Ibig sabihin mga kapatid, pagkapat ito'y ginagamit, number 1, sakit, pangalawa, pera. Pero pwede pala natin hindi siya payagang ilayo tayo sa Diyos. Amen? Kasi ang katotohanan, hindi lang sa tinapay. Anong ibig sabihin ng tinapay? Hindi lang sa material na bubuhay ang tao. Kaya napatunayan mga kapatid, siguro naman sa hindi na pulingit sa inyong kaalaman. Sa telebisyon, sa mga pagbabalita, marami po, manager na ng bangko, manager ng ganyan, matataas na posisyon pa sa gobyerno. Hello? Ano ginagawa? Nakakamatay. So tama itong sinasabi, hindi lang sa tinapay. Kaya sabihin mo sa pera mo, lumugang ka. Diba? Parangalan ko ang Diyos. Huwag mo akong ilalayo kay Lord. Okay, mga kapatid? Huwag po natin hayaan na ilayo niya tayo sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, na nagpwedeng maglayo sa tao sa Diyos. Trahedya. Ilan po sa atin dito nakabalita kayo nangyari sa Baguio City? Diba? Isang araw mga kapatid, ang ganda, ang bango-bango, napaka-presko, pero ngayon, grabe, nag-amoy basura sa Baguio. Hindi mo gumuho yung napakaraming basura na yun? Hindi nila lubos akalain na ganun katindi yun, mga kapatid. Pero mga kapatid, at totoo, ilang trahedya na po ang pinagdaanan ng bansang Pilipinas. Ilang undoy na rin ang dumaan dito sa lawa at naapektuhan tayo, di ba? Ilang lindol na ang dumating, nagkaroon na ng mga kudeta. Pero mga kapatid, ito po tayo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Subalit, okay? Sa gitna ng sitwasyon, sa gitna ng panahon, dalawa lamang ang tanong. Ang Diyos ba'y mapaparangalan o ang Diyos ay hindi mapaparangalan? Okay? Ilan sa atin dito mga kapatid na nakaranas na rin po tayo ng trahedya sa buhay? Pakitaas ang kamay. Okay. Ang tanong, lumipas na yung mga trahedya na yun. Ito ang tanong. Doon ba sa trahedyang nangyaring yun, naparangalan ba ang Diyos o hindi? Ilan sa atin dito ang totoo, may nakagalit tayong tao. Okay? Nung may nakagalit tayong tao, ngayon hindi na natin kagalit. Kaya lang ito ang tanong. Nung panahon iyon na may nakagalit ka, naparangalan ba ang Diyos o hindi? Okay? Ang ibig ko sabihin mga kapatid, huwag nating hayaan na yung mga bagay na lumilipas ay maging dahilan para malayo tayo sa Diyos. Amen? Huwag nating pabayaan na yung mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng tao ay magdikta sa atin para malayo tayo sa Diyos na siya namang nagbibigay ng mga pagpapala, sa Diyos na siya namang talagang totoong tapat sa atin. Amen po ba yun? Ito ba? Sa mga kapatid, ito yung realization, ito po yung wisdom na gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Maraming sitwasyon, dadating, mawawala. Dadating, mawawala. Pero hayaan natin, anumang sitwasyon meron tayo ngayon, anumang sitwasyon nasaan pa tayo ngayong sitwasyon, hayaan natin maparangalan ang Diyos. Dumadaan ka ba ngayon sa problema sa pera? Ang tanong kapatid, pwede mo bang parangalan ang Diyos kahit wala kang pera? Amen? Meron kang karamdaman, pinagpe-pray mo, ang tagal-tagal na. Ito ang tanong, okay, sige, may karamdaman, pero ang tanong, napaparangalan ba ang Diyos? Diba? Okay, meron kang problema sa exam.
Parang bagsak ka sa eskwelahan o hindi ka makapag-apply ng trabaho para magwala. Pero ang tanong, napaparangalan ba ang Diyos? Okay? Choose to glorify the Lord. Piliin natin parangalan ng Panginoon anuman ang sitwasyon at kalagayan ng tao. Okay po ba yan mga kapatid? Meron po akong pakinggan nitong isang awit. Siguro putulin lang natin yung Kuya Bray. Merong isang awit to, kahit anong kalagayan, pakilipat na lang dito. Sige, nasa desktop, kahit anong kalagayan, purihin natin ang Panginoon. Kahit na pinakamatinding pressure pa sa buhay, huwag na huwag tayong lalayo sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag na huwag ka nang lalayo sa Lord. Okay? Huwag na huwag po tayong lalayo sa Panginoon. At itong awiting panonoodin po natin na ito, tingnan po natin mga kapatid kung totoo talaga ito. Okay? Panoodin po natin. Ayan, napakaganda po. Grabe, ayan. Grabe, ayan. Ayun na pala. Yun pala yung totoo. Okay? Pakilakihan siya kapatid. Ayan. Okay? At sa baba. Okay? Tulungan natin sa pag-click. Abang, pipigil. Ayan. Paki-play with sounds. Kahit anong kalagayan. Panoorin po natin. Thank you.
natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, kung mayroong isang bagay sa buhay na ito na matinding matututunan natin, yung sa lahat ng sitwasyon ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung nasa isip mo na talagang gumugulo sa iyo, hayaan mong maparangalan pa rin ang ating Panginoon. Then, trahedya, ang sabi dyan, James chapter 1 and verse 2, ang sabi dyan, count it all joy. Okay? Naghamba kapatid? Okay, hindi naman. Okay, ang sabi dyan, James chapter 1 and verse 2, count it all joy. Okay, sabay-sabay nating basahin. 1 to 20, begin. Count it all joy. My brothers, when you meet trials of various kinds, kahit dumandaw tayo, sabi dito, bilangin mo na lahat ng ito ay pagpapala. No? My brothers, kapag ikaw ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, maging kagalakan mo yun. Bakit? Kasi hindi ka nagagalak pag may pagsubok. Kasi nagagalak ka dahil may Diyos na nandyan kahit may pagsubok. Amen? Halimbawa, parang ganyan nung minsan, no? Yung isang kapatid natin, nung nasusunog yung bahay, talon ng talon, amen, hallelujah, salamat sa Diyos. Ano eh, natutuwa ba siya dahil nasusunog yung bahay? O natutuwa siya dahil may Diyos pa rin na magbibigay ng bahay? Amen, mga kapatid. So ito yung sinasabi, ituring yung kagalakan, mga kapatid, na kung kayo man ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Ano yung sinabi niya sa kasunod? No? Anyway, habang nagmamature tayo sa Panginoon, nakakaya nating dalahin. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Habang nagmamature tayo sa Lord, nakakaya na nating dalahin ang mga naunang mga problema. Okay? Ibig sabihin, kapag pala mature ka na, kahit wala kang pera, nakangiti ka pa rin. Okay? Dahil mature ka na sa Lord, kahit may dumating pang wala kang pera, wala kang mga blessing, masaya ka pa rin kasi mature ka na. Pangatlo, kahit may trahedyang dumadating, masaya ka pa rin. Kasi malapit ka na kay Lord, nagmamature ka na eh. Pero alam niyo ba, mga kapatid, merong isang bagay, tingnan niyo po ito, subalit ang kaaway ay merong kasunod na target. Sabihin nga natin, target. Target. Okay? Gusto niyo po malaman kung ano yun? Mga kaya, ano yun? Tanongin niyo kung ano yun? Okay, ito po, tingnan po natin. Weaknesses. Ay. Weaknesses. Okay? When we say weaknesses, mga kapatid, ito yung tinatawag nating kahinaan. Now, sa Bible, pag sinabi nating kahinaan, lahat po tayo mayroong kani-kaniyang kahinaan sa buhay. Meron iba, kahinaan nila, mainitin ng ulo. Diba? Sabihin sa katabi mo, hindi ako yun. Nakatabi ako. Diba? Meron naman, ang kahinaan nila sa buhay, kahinaan yung kalusugan. Kahinaan magpuyat. Kahinaan naman, mabilis magmura. Ang kahinaan naman ay mapigunin. Di ba? Pero naman sa atin, ang kahinaan natin ano yun? Mabilis mainggit. Di ba? Lahat ng tao, mga kapatid, ang totoo ay merong kani-kanyang kahinaan. So mga kapatid, ang kaaway, hindi siya titigil. Kapag nag-mature na tayo, ang unang-una niyang titirahin sa atin, hahanapin niya kung ano ang ating kahinaan. Okay. Tingnan po natin ito. Sa Bible, may iba't ibang klase ng mga karakter na mayroong kahinaan. Una, si Eva. Ano ang naging kahinaan ni Eva? Mabilis siyang matukso. Pangalawa, si Samson. Okay? Ano ang kanyang kahinaan? Diba? Si Delilah. Okay? Si Saul. Si Haring Saul. Ang kanyang kahinaan, yung mabilis siyang mainggit. Kapag nainggit siya, kahit pumatay siya ng tao, wala siyang pakialam. Kahit pasaktan niya ang damdamin ni David, wala siyang pakialam. Kasi nga, blessed. Yun ang kahinaan ni Haring Saul. Sino pa? Si Peter. Si Peter, bagamat alagad ng Panginoon, alam niyo ba kung anong kahinaan ni Peter? Impulsive. Mabilis magalit. No? Yung mga kote, nanay, hindi ko po, nasunog po yung bahay. Bakit? Nagsasayang po ako, nakalimutan ko patayin. Ay, syempre, magkakaipas talaga yun. Pero yung mga simpleng bagay lamang, halimbawa, nanay, natapakan ko po yung ang dami na. No? Ganyan po si Peter. Si Peter, impulsive, mabilis magalit. No? Alam niyo po ba, si Peter, dahil sa sobrang impulsive niya, mabilis magalit, nung datakipin ang Panginoon, siya po ang nakatagpas ng tenga ng sundalo.
Kasi nga, impulsive, mabilis magalit. Yan ang kahinaan ni Peter. Tingnan mo yung katabi mo, masdan mo, ano yung kahinaan itong katabi ko? Huwag mo na sabihin, pakiramdaman mo lang. Diba? Ibig sabihin, bawat tao, mga kapatid, ay merong kahinaan. Okay? Now, tingnan po natin itong 80%. Tingnan po natin. Sabay-sabay natin basa ito. 1, 2, 3, begin. 80% Sa tao po ba, may kulang na kanyang pinili. Naniniwala po ba tayo dito, mga kapatid? Diba? 80% ng greatest failures, yung pinakamatinding pagkakamali ng tao ay dulot ng kanyang kahinaan. Yes. Okay? Nasa luro ka ng tagumpay, biglang bumagsak. No? Nasa gitna ka ng napakagandang negosyo, business transaction, nasigawan mo yung magbabayad sa'yo, yung bibili na sana ng lupa, nabulyawan mong ganun, hindi na nabayaran. Bakit? Kasi nabulyawan mo Diba? Ano nangyayari? Greatest failures, mga kapatid, nangyayari because of our kahinaan. Okay? Tingnan po natin itong ano po nakita niyo dyan? Yan po ay isang akyat bahay gang sa 5th floor. At habang siya po ay nandun sa 5th floor, nung papalabas na po siya ang nangyari, nahirapan po siya. Hanggang sa nakamitin po siya, hindi na lang po pinakita kasi picture lang yan. Nung siya po ay nalaglag, nakawit po siya doon sa bakal yung kanyang damit, nandito, at siya kakampay-kampay na ganun. So ang nangyari po ngayon, dahil na-trap na siya, wala na pong mangyari sa kanya. Talagang huling-huli na siya, kita-kita siya ng tao, hindi po siya makapalan. Kasi nakalaylay siyang gano'n, nakawit. No? Therefore, ang sabi diyan, merong dumating ngayon na bumbero. At nung dumating yung bumbero, tumawag sila, naku, may mamang nakasabit doon. Pero alam nila magnanakaw yun. Kasi ba't doon lumabas sa bahay? Kasi galit na galit yung may-ari nga, eto na. Dumating ngayon yung bumbero. Pagkalipas po ng 30 minutes, saka lang nailigtas itong magnanakaw. Alam niyo po mga kapatid, ang isang tao, ganyan ang kalagayan ng isang tao na bumagsak sa kanyang kahinaan. Ganyan ang kalagayan ng isang tao na bumagsak sa pagkakasala, mga kapatid. Isang tao na nahulog, nakakawit siya, wala nang magawa. Bagamat siya'y nakakawit na, pero mga kapatid, bagamat siya ay magnanakaw, pero nangangailangan siya ng tinatawag na rescue. Hello? Okay? Kaya natin ito pinag-uusapan, mga kapatid, sapagkat ang rescue ay nagagamit natin ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Na kung tayo ay hindi marunong mag-rescue, baka mangyari, mga kapatid, mayroong mga tao na patuloy na mapahama, mayroong mga negosyo na patuloy na bumagsak o magsara dahil hindi tayo marunong mag-rescue. Andiyan ba po kayo? Baka patuloy na masira ang pamilya kasi hindi tayo marunong mag-rescue. Baka hindi maayos yung relationship natin sa kapitbahay natin kasi hindi tayo marunong mag-rescue. Ilan sa atin dito magsasabi, kailangan kong matutong mag-rescue. Say amen. Amen. Diba? Kailangan natin ito, mga kapatid. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin, kailangan natin matutong mag-rescue. At itong magnanakaw na ito, bagamat siya'y magnanakaw, nanakawit ang kanyang damit, hindi na matanggal-tanggal doon. Pwede po ba natin sabihin, kaya na lang natin dyan, palipasin natin ang 10 taon nakabitin yan dyan. Hindi. Kailangan ng rescue ng taong yun. Amen. Bagamat magnanakaw, pero i-rescue. Natatanda niyo po ba, mga kapatid, sa television, may balita, merong isang nabaliw. Yung baliw umakyat kung sa tuktok ng ang tawag doon? Billboard. No? Nung umakyat pa siya sa billboard, sabi niya, kakainin ko kayong lahat. Ako si Rizal. Gumaganon pa kung ikaw makakita, sasabihin mo, naku, nasisira, nahiya mo na nga siya dyan. Pag hindi ka talaga marunong mag-rescue, gano'n na sasabihin mo, nek-nek mo, dyan ka na lang, mapulo ka, umakyat-akyat kayo dyan Diba? Minsan gano'n ang gagawin natin kasi hindi po tayo marunong mag-rescue. Pero, bagamat siya'y baliw, bagamat siya'y nagbumura, bagamat yung taong yun, nilalait yung mga taong nanonood sa baba, pinagtatawanan na lang siya. Ang tanong, mga kapatid, kailangan ba ng taong yun ng rescue? Bakit? Sapagkat siya ay buhay, yun ay tao, mahal ng Diyos. Okay? So, mga kapatid, sa eskwelahan, tayo po, ilan tayo merong mga nakakasalubong tao. Importante, mga kapatid, matutunan po natin to. Dahil napakadelikado. Kung hindi, maraming relasyon ang masisira,
maraming negosyo, maraming samahan na hindi nagiging maayos kasi hindi po tayo marunong mag-rescue. At ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Sabi diyan, great example of sin trap and the need for rescuers. Galatians chapter 1, din po natin, sabay-sabay nga po natin itong basahin. 1, 2, ready, begin. Wow! Ang sabi diyan, brothers! Everybody say brothers! Brothers! Okay, ibig sabihin ng brothers kung sa simbahan, ito yung kasama mo. Kung ito ay sa bahay, ito yung kapamilya mo. Kung ito ay sa negosyo, ito yung kasama mo sa katrabaho mo. Kasama mo. Ito yung katrabaho mo. Okay? Then ang sabi diyan, brothers, if anyone, okay? Sabihin nga natin, if anyone, kailangan nating matutunan at malaman ito mga kapatid. Kasi applicable to sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Amen? Ilan sa niya excited? Okay? Kailangan matuto tayong mag-rescue. If anyone is caught in any wrongdoing, you who are spiritual, ikaw na nasa tamang kaisipan, ikaw na nasa tamang kalagayan, ikaw na walang pinagdadaan ng problema, ang sabi dito, shoot, kailangan mong gawin yung shoot. Ibig sabihin, ito yung nararapat na gawin mo. Ito yung nararapat na ikilos mo. Ano yung salitang ito? Yung salitang restore. Ibig sabihin, to rescue is to restore. Okay? To rescue is to restore. Sabi niyan, restore him in a spirit of gentleness. Okay mga kapatid? Isang araw mga kapatid, yung katabi mo, ikaw, tayong lahat ay pwedeng magkamali. Tama. Pero mga kapatid, ang iniuutos sa atin ng Panginoon, bilang pamilya, sa tahanan natin, bilang magkakapatid, magkakamag-anak, magulang, magpipinsan mga kapatid, merong mga pangangailangan ng restoration. At bilang Kristiyano mga kapatid, sa atin ipinagkatiwala ng Panginoon ang kakayanan na makapag-restore. Pwede bang harapin mo yung partner mo, sabihin mo, ikaw pala ang pinagtiwalaan. Okay? Totoo yun mga kapatid. Bilang Kristiyano, it is our responsibility, it is our duty na ano yun, na tayo ang marunong mag-restore. Hindi yung kapag merong away, lumapit ka, teka, ba't may away dito? Lalo kasuntukan ngayon. No, nung dumating ka, umawag ka, nagkapatay, nagkasaksakan, dumating ka lang. No? Yung mag-asawang nag-aaway, nagtatalo sila nung papagitna na ako, nagkakagulo itong dalawang mag-asawang ito. Nung pumarap ka, naku po, nagpirmahan ng divorce, lalong nagkahiwalay. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ang merong karapatan at binigyan ng Lord na kapangyarihan na mag-restore ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po nating itago yung kakayanan ito. Huwag po nating ipagkait. Huwag po nating itago mga kapatid. Restore him in a spirit of gentleness. Now, ang sabi dito sa huli, tingnan nyo pero may paalaala pala. Okay? Keep watch on yourself. Okay? Tayo daw na mga tumutulong doon sa taong bumagsak, mag-ingat-ingat tayo. Kasi baka mamaya, keep watch on yourself lest you to be tempted. Hindi porket ako walang problema, tapos tumutulong ako sa iyo, mag-iingat daw ako. Baka mamaya isang araw ako naman ang bumagsak. Okay? So ito yung mga kapatid, maraming mga pagsubok. At number one na target ng kaaway sa atin is weaknesses, kahinaan mga kapatid. And then, ang weaknesses, hindi po natatagpuan lamang niya sa isang lugar. Ang weaknesses, pwedeng matagpuan sa bahay, pwedeng matagpuan sa simbahan, pwedeng matagpuan sa iyong pinagtatrabahuhan, o pwedeng matagpuan mo dyan sa kalsada. Ang tawag dyan, weaknesses. Hello? Diba? At kapag daw tayo nakasalubong, naka-experience ng mga ganitong bagay, mga kapatid, marunong tayong mag-rescue at mag-restore. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo po ito. Ang ibig sabihin daw ng restore sa original sa Bible, ito pala. Okay? Restore is katarpiso. Sabi niya natin, katarpiso. Yeah, pwede niyo na akong gamitin sa pangalan na magiging anak niyo yan. Ha? Okay? Katarpiso. Okay?
Pag sinabi natin katarkiso, ang ibig sabihin, describing the setting of a broken bone. Idinidescribe niya daw ang alin, yung isang butong nabali, halimbawa yung tinte, nabalian. Ang sabi doon, setting of a broken bone. Anong ibig sabihin? Isasauli mo uli yun. Sisimentohan mo yun. Piprasan mo yun. Hindi yung pag meron ng nabalian ng buto, tutulak-tulak ka. Bagal-bagal, iikay ka. Tingnan na! Diba? Tataglakan mo pa. Bali na nga mo ito, nakagano na, bali na. Tuwid mo yan. Ha? Hindi pwedeng ganun. Kaya kapag sinabing restore, ang ibig sabihin, dinidescribe niya. Ilan sa atin dito napasok na kayo ng orthopedic? Si Kuya Nino, napasok na kayo doon. Si Sarisa. Okay, si Kuya Rai. Diba? Okay. O, ang dami. Ang dami nga punta sa orthopedic. Nakakita na ba kayo doon, diba? Ang itsura ng mga nabalian doon, yung mga kamay, nakaganon. Diba? Nakakita na ba kayo doon, yung paa, dapat ganon, nakaganon na, palim na. Diba? Tapos, nakakita ba kayo ng mga doktor, hinihila-hila pa, tabi mo yung paa mo na nakahala. Di ba hindi? Maingat. Amen, mga kapatid? Yan sa Bible, pag sinabing restore, ganyan ang ibig sabihin. Bakit? Kasi napakasakit kaya ng nababalian ng buto. Si Kuya Nino, hindi niya pa nakaranasan yun. Di ba? Nakabakal ng kanyang paa. Ay, ano? Di ba, mga kapatid? Ang hirap, napakasakit ng mabalian ng buto. So dapat lahat ng pag-iingat nandun sa taong nabalian. Ang sabi ng Bible, yung tao daw nabalian ng buto, i-restore. Ano ang ibig sabihin? Iturin yung parang buto na talagang masasaktan niya. I-restore ninyo ng merong gentleness. Pakiatras kapatid. Iturin niyo, sabi diyan, with gentleness. Restore him in the spirit of gentleness. Ito yung kanina. Yung Galatians 6:1, yan o. Restore him in the spirit of gentleness. Okay? Mga kapatid, instead of having, tingnan natin ito, instead of having the attitude of a legalist who seeks to exploit a fallen brother and make him a topic of discussion, gently rescue him from his sin trap. Okay? No, mga kapatid, mag-mature po tayo sa bagay po na ito. Ang pagbagsak ay dadating sa kahit kaninong tao. Pwede ka mag-anak mo, pwede niyang katabi mo, pwede niyang kaibigan mo. Pero isang bagay na inuutos sa atin ng Panginoon at tinuturuan tayo na tayo ay matutong mag-restore. Amen? Ilan sa atin dito, gusto natin matuto tayo mag-restore? Sana'y magawa natin itong mga bagay na ito. Then, you may share a house, an office, or a pew, upuan, with someone who needs you to mend their brokenness with the spirit of love. Paano daw natin i-exercise yung tayo ay maging restorator, na tayo ay maging rescuer? Sa pamamagitan daw nito, mga kapatid, pwede tayo mag-open ng ating time. Yung mga broken, mga kapatid, yung mga taong bumagsak, may problema, gusto nang magpakamatay, alam nyo, yun yung mga taong nangangailangan ng oras at panahon. Amen? Huwag po nating pagkaitan. Ako, mga kapatid, nakaranas po ako din ng ganyan. May mga taong nagtingin sa akin ng oras, nung time na umiiyak ako, umiiyak din sila. Mga kapatid, yan po ang dapat nating matutunan. At bilang isang church, kung tayo, pinagsama-sama tayo dito, hindi para magsimba lang ng linggo, kundi para lahat tayo ay matuto ng restoration. Amen? Okay? Now, in closing, mga kapatid, sabi ng Jeremiah 31:19, tingnan po natin ito. We turned away from you, but soon we wanted to return. Ito po yung panalangin ng isang tao na nagaig ng kanyang weaknesses. We turned away from you, but soon we wanted to return. After you had punished us, we hung our heads in grief. We were ashamed and disgraced because we sinned when we were young. Ito po ang sagot ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ikaw ba ay nasa sitwasyon na para bang bumagsak, nakaranas ng mga matinding pagsubok, nadaig ka ng iyong weaknesses, pero dahil nanalangin ka, pero dahil lumapit ka ng may pagpakumbabaan, ito ang sagot sa iyo ng Panginoon. Ang sabi niya, Israel, you are my dearest child, the one I love best. Whenever I mention your name, I think of you with love. Okay? My heart goes out to you. I will be merciful.
Set up signs and mark the road. Find again the way by which you left. Come back, people of Israel. Come home to the towns you left. Okay? So ang challenge mga kapatid ngayong oras po na ito, pakiplay kapatid yung awit. Ako po'y aawit sa atin ngayon bilang pagkuklose natin. Para kanyang po ako umawit. Sundan po natin itong mensahe na ito. Para sa ating lahat, o hindi man, wala man tayong dinadaan ng matindi, pero sineset natin, Lord, dumaan man ako dyan, sanay na ako. Kapag ang langit ay sa iyong magulang, at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At ay nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin at simulan mo pagmasdan ang kapatigilan. Mapapaka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagkagandahan, di man mapansin ang Diyos kailanman. Higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Lalo ang mga halaman ay kanya inaalagaan, lalo kanya iniingatan. Mga ibong nag-aawitan, mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagkagandahan, iba't mahal sila, Diyos kailanman. Higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha sa mundo. Kung ang pagkahalaman ay kanya inaalagaan, lalo kanya iniingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pagkakiligtanan. Lagi kanyang pagkakiligtanan. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayong lahat. Hallelujah. Kasi tayo po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po'y pumikit ngayon. Tayo po ba'y nakaranas na tayo ay nawasak, naging broken? Dumating na po ba tayo doon sa sitwasyon na hindi na natin makilala kung sino yung taong kasama natin, kung sino yung kakampi natin o kung sino yung hindi? But I believe mga kapatid, kung meron mang isang bagay, merong mga nire-raise up ang Lord na tao, anak niya, na tinuruan niya, na nadisipulo upang mag-restore. Kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Nagre-raise up ang Diyos ng mga tao, nagtuturo ang Panginoon. At sa panahon ng ating brokenness, naniniwala ako na darating ang Diyos, darating ang tulong ng Panginoon. Meron ba sa atin dito, nakakita po tayo ng tao na alam nating bagsak, pero nabigo tayong abutin siya. Nabigo tayo na itulong ang ating mga kamay. Naniniwala ko kapatid, ito na yung panahon, hilingin natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako that every time
na makikita ko ang aking pamilya, ang aking kamag-anak, makikita ko ang aking kaibigan, o makikita ko ang kapwa ko Kristiyano, Panginoon, na bagsak. Hindi ko na siya pagkakaitan, Panginoon. Ako na mismo, gagamitin ko yung kapangyarihang binigay mo sa akin to restore relationship. Or maybe, hindi ka pa dumadaan sa ganyang kapitling sitwasyon. Pero kapatid, ngayon pa lang, itakda mo na sa iyong sarili na kung ikaw man ay dadating doon, pararangalan at pararangalan mo pa rin ang Panginoon sapagkat siya ay hindi magkukulang. Mananatili tayo magpaparangal sa Kanya, ano man ang sitwasyon na ating pagdaanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa pagkakataong ito, kung mayroong mga kasama kami dito nasa gitna ng mga problema at pagsubok, Lord, ikaw ang yayakap sa kanila. Maot lang ka ng yumakap ngayon, Panginoon. Lord, alam mo ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo ang totoong pangangailangan ng isang tao, Panginoon. At hindi kami, Lord, papayag na sa oras na ito na hindi namin maramdaman itong pag-ibig. Right now, in the name of Jesus, I declare the love of God. Itinedeklara ko ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. You are very special to God. Sino ka man, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano man yung takot na nakaharap sa iyo, ano man pagbabanta ang nakaharap sa iyo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, you are very special to God. Every time na iisipin at makikita ka ng Panginoon, lalong tumitindi ang pag-ibig na sa iyo. Kaya huwag mo nang hayaan, ipagkait sa sarili mo na lumapit sa Diyos. Manumbalik ka sa Diyos, maging ka sa Panginoon. Mag-mature tayo sa bagay na ito patungkol sa pagre-rescue. Lord, give us the spirit of rescue, Panginoon. Kung merong isang kauna-unahang bagay na gagawin namin, na merong pag-ibig, Panginoon, ito ay ang pag-rescue sa tao, sa kapwa at kapatid, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga panahon na nung merong mga taong nasugatan, ni panalangin, hindi man lamang namin sila nahandlugan. Pero Panginoon, salamat po sa mensahe ito. Sapagkat kung mayroong mga tao ngayong oras nito, itong linggong ito, Panginoon, makakita mo kami, o kami man, Panginoon, ang dumaan sa ganung sitwasyon, alam namin, mayroong taong magre-rescue sa amin. Kasi mayroong kami ng isang pamilya, ang Jibong family, Panginoon, na tinuruan nyo kung paano mag-rescue, kung paano mag-restore. At Lord, dahil itinuro mo sa amin ito, naniniwala kami, kung meron ang mga problema sa tahanan, maaayos, Panginoon, sapagkat i-rescue namin sila sa pamamagitan ng aming mga prayer, sa pamamagitan ng aming mga mabubuting gawa na ipapakita. Hindi namin pagdadabugan, hindi namin pagsasalitaan ng masasakit, kasi rescuer kami, Panginoon. Hindi ka basta kami magdadabog, hindi basta kami magsasalita ng pabalang, Panginoon, kasi rescuer kami. Lord, marami pong salamat. At Lord, itong mensahe ito, be our rescuer, Panginoon. I will rescue, I know how to rescue, and I can rescue other people on time. Marami pong salamat, Lord. At alam namin na yung mga anak, ang simbahan ito ay patuloy na tumatakap sapagkat dinadala mo kami sa mas malalim na kaunawaan ng pagiging Kristiyano, Panginoon, na ka-apply talaga sa buhay ang matuloy namin mag-rescue. Salamat po ng marami. Hallelujah, hallelujah. Mari po ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Ang Espiritu ng kakayanan ng mag-rescue ay sumainyong lahat. Ngayon din, ang Espiritu ng pinagpala financially ay sumainyong lahat. Ngayon din, ang kagalingan physically kung kayo may karamdaman ay sumainyong lahat. Ngayon man, wala mang karamdaman, pero ngayon pa lang, inaangkin ko na ang kagalingan sa inuman at lahat ng karamdaman sumaatin nawa. Gayon din ang kalakasan ng pangangatawan. Gayon din ang opportunity, mga businesses, ang promotion ay sumaating lahat. Gayon din ang kakayanan ng kasiglahan na makipag-transaction ng mga business o ang kakayanan ng buhay sa mga relationship ay mapasa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa pansamantalang pag-iwaliwalay ng iyong mga anak, inaangkin po namin ang iyong pagmamastmas
ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Panginoong Espiritu Santo ang tanggapin natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Mula natin ang Panginoon, ay umawit ng awitin ng panalimumpay sa ating Panginoon. Hallelujah! So, ang tanging magtama